Mga kapatid, katulad ho ng mga nangyari kila Moses, yun po ay type lamang ng darating. Ayon po sa John chapter 1 verse 29, no? Jesus Christ is the Lamb of God who was slain. So this is the foretold story of God's plan for righteousness, mga kapatid. No? So sa umpisa pa lang, sa panahon ni Abraham, sabi niya, no? And Abraham said, "My son, God will provide himself a lamb for burnt offering." So they went both of them together. No? Genesis chapter 22 verse 8. Ano ang ilalatag dito na tupa? Ito yung without blemish, mga kapatid. Exodus chapter 12 verse 5 to 7. No? Ang papatay dito ay yung walang dungis. At sino ho ang perpektong imahe ng korderong walang kapintasan. Kaya nga ho ang tao, hindi niya mababayaran ng kanyang kasalanan sapagkat, mga kapatid, tayo'y may kapintasan at kakulangan. Ito po, mga kapatid, no, ang mga pari, gaya sa ating kinagisnang relihiyon, itinigil na ang paghahain at handog ng mga saserdote sapagkat ano paman ang kanilang paghahain na gawin. Hindi dahil sa ayaw ng Diyos ng hain na hayop na isinasakripisyo, kundi yung kakulangan ng mga saserdote na sila'y namamatay at nawawala. No? Kaya ang Panginoon, sabi dito, no, Christ was slain from the foundation of the world. To many it had been a mystery why so sacrificial offerings were required in the old dispensation. So why so many bleeding victims were led to the altar. But the good truth, mga kapatid, that was to be kept before men and imprinted upon minds and heart, and was this without shedding of blood, there is no remissions of sins. Hebrews chapter 9 verse 22. No? Ito yung sinasabi ni Ellen White sa The Higher Calling, page 47. No? Na dito, gaano kahalaga ang dugo? Bakit nga ba dugo ang pantubos? Pwede namang halimbawa, pwede namang pugutan ng ulo si Christ. Bakit hindi ho kaya pinugutan na lang ng ulo? O kaya sinaksak na lang ng espada? Bakit po kailangan ipako siya sa krus? At bakit kailangan ang pantubos ay dugo? Alam niyo, maganda yung tanong kanina ni Elder. Bakit mahalaga ang dugo? Maganda sana yung tanong, pero mas magandang tanong, bakit ang pantubos ay dugo? Di ba? Bakit mahalaga ang pagtutubos ng dugo? Christ himself was the originator of the Jewish system of worship in which types and symbols were shadowed forth spiritual with heavenly things. So today we are living with the type and not the antitype in the offering of Christ of the sins of the world, mga kapatid. So dito, pinapaalala sa atin, hindi na tayo nabubuhay doon sa dugo, kundi doon sa nagbibigay ng dugo. No? But He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities. Isaiah chapter 53 verse 5 to 7. So the Lord had laid in Him the iniquities of all, so that He brought as a lamb to the slaughter, mga kapatid. So, dahil sa iisang tao, sa ating Panginoong Hesus, siyang nagdala ng ating kasalanan. Ano ang pinakikita sa atin ito? Pinakikita natin dito, mga kapatid, na ang tao hindi siya maliligtas
kung hindi siya magpapakumbaba. Ang unang kailangang gawin ng tao upang siya'y maligtas ay magpakumbaba. Kala nyo sumampalataya. Susunod po ang pagsampalataya kung ang isang tao ay nagpapakumbaba. Makakasunod siya sa kautusan kung siya'y magpapakumbaba. At kung siya'y magpakumbaba, tanggapin niya ang Panginoong Hesus, siya'y maliligtas. No? Leviticus chapter 17 verse 11, "For the life of the flesh is in blood. I have given it to make an atonement for your souls, for it is the blood that maketh atonement for the soul." So bakit nga yung dugo? Bakit? Kasi mga kapatid, pansinin niyo po sa Genesis. Sa Genesis, pansinin ho ninyo. Ano po ang kasalanan ng tao? Hindi sumunod sa utos ng Diyos. So ano connect ng dugo doon? Bakit dugo ang nire-require ng ating Panginoon? Kasi mga kapatid, hindi lamang yung hindi pagsunod, kundi nandoon din, pumasok ang kasalanan sa tao. Sabi doon sa talata, diba, sa unang Korinto 12, pumasok ang kasalanan sa tao. Papaanong papasok, mga kapatid? Ano po? Sa pamamagitan ng ano? Dugo rin. Kasi ang susumpain ng Panginoon ay ikaapat na saling lahi. No? Pero God revealed Himself, sabi dito sa talata, no? The next day, John with Jesus coming unto him and said, "Behold the Lamb of God, which taketh away the sins of the world." No? So, meron nung dumating si Kristo, hindi na kinakailangan pa ng alay. Bakit? Si Kristo na ang iaalay. No? Kasi mga kapatid, ito, tayo sa ating panahon, bagaman wala na ang ating Panginoong Kristo pisikal, yung ating mga sarili ay ating inihahandog na buhay sa Diyos. Gaya ng ginawa ng ating Panginoon. No? Ganyan po kahalaga yan. Kaya, sabi dito ni Peter, 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19, "But with the precious blood of Christ as of lamb without blemish and without spot." No? So siya'y namatay para sa atin, para siya'y maging katwiran para sa atin. 2 Korinto 5:21. So namatay ang Panginoon, bakit? Kasi hindi natin kayang bayaran ang ating mga kasalanan. No? Kasi ang tao, mga kapatid, lubha siyang masama. Ang kanyang isip at puso pawang masama. Genesis chapter 6 verse 5. Kaya po dito, may kasabihan tayo. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Bakit? Nature po ng tao ang maging masama. Kaya dito, unang Korinto 12:14, mga kapatid, ang isang tao na pinangaralan natin o tayo na nakikinig sa salita ng Panginoon, for sometimes we became what? We became fools. Ang tingin natin sa Bible o sa salita ng Panginoon, it was foolishness for us. No? Yung bang papasok dito, lalabas dito, mga kapatid. Sometimes we didn't see. No? Mark chapter 4 verse 10 to 11. We are blind and deaf. Ginagawa natin bingi at bulag yung ating sarili. Kahit nakikita na natin na ito yung totoo, kung ano pa yung mali, yun ang ating gagawin. Bakit? Kasi nga, we are under the bondage of sin and death. Ephesians chapter 2 verse 1.
No, sabi doon sa Ephesians chapter 2 verse 1, we are dead in sin and trespasses. Yan. So, tayo'y nakatali doon, wala tayong kakayahang magligtas ng ating sarili. Kahit anong gawin, wala tayong bahagi doon. No? Kaya dito sa Romans chapter 3, pansinin niyo po napakaganda nito. Romans chapter 3 verses 31 to 36. Oh. But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the conducts, even the righteousness of God, which is the faith of Jesus Christ, unto all and upon all of them, for there is no difference. For all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace, through the redemption that is in Jesus Christ. When God had set forth to a propitiation through faith by blood to declare the righteous for the remission of sins that are past. Through the forbearance of God to declare, I say, at this time, His righteousness, that He might just and justified of him which believeth in Jesus Christ. No? So dito, mga kapatid, ini-impute ng Panginoon ang kanyang kabutihan sa atin, ang kanyang katwiran sa atin. Tayo'y naging mabuti, tayo'y naging banal, tayo'y naging mahalaga sa mata ng Panginoon, hindi dahil sa ating ginagawa, kundi dahil kanino? Dahil kay Kristo. Di ba? Pagka natanong, tayong mga kabataan, pagka tayo natanong, ano ang usong tanong? Kanino ka lang? Kay Kristo. Tanging kay Jesus. Bakit? Si Jesus ang tumubos ng ating kasalanan. No? Kung wala ang Panginoon, wala tayong magagawa. Kaya sabi ni Ellen White dito sa Faith and Works, page 30, Jesus our substitute consented to bear for man the penalty of the transgressed. So si Jesus ang nag-substitute para sa atin. Oh. Hindi natin masasabing tayo'y ligtas, hindi natin pwedeng sabihin tayo'y ligtas kung hindi dahil sa Panginoon. Kaya yung mga nagsasabi na ligtas na sila. Tandaan natin yung talata, mga kapatid. Romans chapter 3, verse 21 to 26. But now, the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the conduct. Ibig sabihin, ang law, mga kapatid, it cannot be saved. No, it cannot save us. However, pagka lumabag ka sa kautusan ng Diyos, hindi ka maliligtas. Pero, tandaan natin, mga Adventist, lagi ito, walang maliligtas sa kautusan. Magalit man po kayo o hindi sa akin. Pero ang totoo, kahit sumunod at sumunod at sumunod tayo sa kautusan ng Diyos, kung hindi tayo tunay na sumasampalataya sa Kanya at sa magagawa niya sa ating buhay, yung pagsunod natin yan, walang kabuluhan. Pawang maruming basahan sa harapan ng Panginoon. Now, meron akong tanong, mga kapatid, para sa inyo. Kayo ba'y sigurado ng ligtas at ililigtas pa ng Panginoon simula nung kayo'y sumampalataya sa Kanya?
Yan. So sure na kayo. Oh, ulitin natin yung tanong. Sigurado na ba kayong ligtas na at ililigtas pa ng Panginoon simula nung kayo'y sumampalataya sa Kanya? Hindi tayo maliligtas sa ating saganang sarili. Pero dahil tayo'y na kay Kristo, ayun lang naman ang requirement mga kapatid eh. Kung mananatili tayo sa Kanya. Madaling sabihin mga kapatid, iniingatan tayo ng Diyos, hinahawakan tayo ng Diyos. Pero kung hindi tayo nang hawak sa Kanya, mawawala ng saysay lahat. Halimbawa sa isang relasyon, sino po may asawa dito? Yan. Sa isang mag-asawa, mayroong marriage contract. Tama? May marriage contract po. Ano po nilalaman ng marriage contract? Kasunduan ng mag-asawa. Kahit yung mag-boyfriend at mag-girlfriend, merong rules. Di ba? Huwag kang lalabas ng gabi, huwag kang magpupuyat, ha? Mag-a-update ka lagi sa akin, ayoko nang matagal mag-reply. Di ba may mga ganon? Ganon din mga kapatid sa relasyon natin sa Panginoon, meron tayong meron tayong mga gagawing kondisyon. Number 1, ano ang sabi? Saliksikin ninyo ang kasulatan sapagkat ang mga ito ay nagpapatotoo sa Kanya. Oh. Sapagkat ating inaakala na mayroon tayong buhay na walang hanggan, no? Doon sa mga kasulatan na iyon. Ano yon? Yung Bible. Kung hindi natin aaralin ang Biblia, mga kapatid, hindi natin makikilala ang Panginoon. Number 2, ano pa ang kondisyon ng Panginoon? To hear the gospel. Ba? To hear the gospel. Okay? Dahil ang pakikinig doon nagsisimula ang pagsampalataya. Number 3 na requirement ng Panginoon. Ano? Ang sabi, ang magsabi o magpahayag na si Jesus sa kanyang mga dila na si Jesus ay ang Panginoon at tumatawag sa kanyang pangalan ay maliligtas. Marami hong mga kondisyon eh. Di ba? Pero lahat ng ito'y nauuwi sa isa. Deuteronomy chapter 30 verse 19. Ano yon? Piliin mo ang buhay. May pagpiling gagawin. Buhay o kamatayan. Sumpa, pagpapala. Kayo pa pipiliin natin mga kapatid ngayong umaga. Pipili po tayo. Ano po ang gusto ninyo? Buhay o kamatayan? Sumpa o pagpapala? Yan. O meron pa akong choices sa ibibigay. O, buhay na walang hanggan o walang hanggang pagkapahamak? O, buhay na walang hanggan. O, langit o impyerno? O, alam nyo na susunod kong tanong. Sinong gustong mauna sa langit? Wala. Di ba? Wala, di ba? Pero gusto nyo. Pero wala lang gusto mauna, no? Okay. Ayon po dito sa Hebrews chapter 9 verse 12 to 14, neither by the blood of goats and calves, but by the blood he entered once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. No? So, nung si Jesus ay pumasok sa sanctuaryo, take note mga kapatid, sanctuaryo. Kanina may nagtanong,
gusto kong i-acknowledge ang ating kapatid. Ano daw ginagawa ng pagpapahid? Ba? Pinahiran yung mga pinto. Eto, sagutin natin kapatid. Si Jesus, ano ginagawa ni Jesus sa sanktuaryo ngayon? Ang sabi ay, naglilinis. Hindi ho naglilinis. Kundi ang ginagawa niya, ibinubuhos niya ang kanyang dugo, no? At sa kanya yon nililinis. Pagka ang isang tao ay nalangin at humingi ng tawad sa kanya. Gaya ho ng pagpapahid, si Jesus ang ginagawa niya, ang kanyang dugo, ceremonially pinapahid o ibinubuhos sa sanktuaryo upang yung mga lumapit sa kanya ay hindi makaranas ng paghatol. No? Kaya sabi, Romans chapter 5 verse 9, no? Much more than, no? Mula sa panahon na ito, sabi ni Apostol Pablo, being one justified by the blood, he shall be saved from wrath through him. Romans chapter 5 verse 9. Kaya dinagdagan niya, Romans 8:1, then therefore, there is no condemnation in which are in Christ Jesus. Wala nang paghatol sa mga na kay Kristo. Kaya tama po ang sagot po ninyo kanina. Kung sure na po kayo na kayo ililigtas at ililigtas pa ng Panginoon sa paghatol na darating simula nung tayo ay sumampalataya sa Kanya. No? Kaya sabi ni Ellen White, Testimonies for the Church, 8, no? Yan. Chapter 8, page 287, sabi niya, Christ crucified for our sins. Christ risen from the dead. Christ ascended on high. It is the science of salvation that we have to learn and to teach. Ibig sabihin, ito ang dapat nating maintindihan. Ito ang dapat nating ituro. Anyway, bakit may mga nagtuturo pa rin sa pulpito na ang pagsunod sa kautusan ay ikaliligtas ng tao? Hindi ho ba dapat ipangaral muna natin si Jesus na siyang tumupad ng kautusan para sa atin dahil hindi natin ito kayang tuparin? Na kung tayo sumampalataya sa Kanya pagkatapos ay ating matutupad ang pagganap ng kautusan. Kaya sabi dito, mga kapatid, basic lang ang salvation. Paano siya intindihin? Ano po ang kaligtasan? Ano ang ebanghelyo? Si Kristo ipinako sa krus. Si Kristo'y muling nabuhay mula sa mga patay at si Kristo'y umakyat sa kaitaasan. Para kay Ellen White, itong tatlong ito, mga kapatid, ito ang kaligtasan sapagkat kung hindi bumangon at umakyat sa langit ang Panginoon, ay walang kaligtasan. No? So, ano naman ang response? Ano yung gagawin natin? So, kanina pa natin itinataas ang Panginoon. Kanina pa natin siya niluluwalhati, pinupuri ang Panginoon. Pero, ano ang response natin sa lahat ng ito, yung pag-ibig ng Diyos na siya'y namatay para sa bawat isa sa atin? Ano dapat ang response natin, mga kapatid, sa kanyang pag-ibig? No? Ang response dapat natin, ayon dito sa Romans 5:12 to 14, napakaganda po ng ating inawit kanina. No? Yung about sa lamb that was slain. No? So, Revelations chapter 5, verse 12 to 14, ang sabi diyan, saying with a loud voice, worthy is the lamb that was slain to receive power, riches, wisdom, and strength, and honor, and glory, and blessing. And every creature which is in heaven, on earth,
and under the earth, and such are on the sea, and all that them heard, saying, Blessing, honor, glory, and power be unto him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb forever and ever. And the four beasts said, Amen. And the 24 elders fell down and worshiped him that liveth forever and ever. Ano ang dapat nating tugon sa pag-ibig ng Diyos sa atin? Ang sumamba sa Kanya. Yun lang ang hinihingi ng Panginoon. Diba? Madali lang. Mga kapatid, madali lang. Sambahin natin siya. No? Dahil ano ang katungkulan ng tao, mga kapatid? Ang katungkulan ng tao, bukod sa sumunod sa kautusan, ay sambahin ang lumalang sa Kanya. No? Kaya kapag tayo nandito, ay we reverently worship Him. No? Pagka tayo divine service na, let's hook up our cell phones. It distracts us from Christ. No? Yung usap natin mamaya ng lunch, itabi nyo, i-reserve natin. May pinuntahan akong church, mga kapatid, hindi ko maintindihan kung nagdi-divine service sila o nagdi-divine service ako. Mas maingay pa sila sa akin. Pero dalangin ko, wag sanang malayo ang ating atensyon sa Panginoon. Kaya po ang ating pagsamba, kailangan focus lang sa ating Panginoon at hindi sa katabi. No? So, ang ating Panginoon-Kristo, simula nung kanyang binalutan tayo ng righteousness, ito yung naglilid sa atin to holiness or practical holiness. Sabi sa Romans chapter 6 verse 11 to 14, likewise reckon you yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Sabi diyan, ikalawa, yield yourselves unto God as thou that are alive from dead, and your members in instruments of righteousness unto God. Isa lang ang message dito, mga kapatid. Patayin ang ating sarili sa kasalanan and we take up the what? The righteousness of Jesus Christ. No? Sapagkat ang requirement, mga kapatid, sa pagpasok sa langit, tandaan natin yung wedding feast. Ano yung wedding feast? Yung may lalaki doon na hindi siya nakasuot ng tama kasuotan para sa pagdiriwang. Siya'y pinalabas at tinawag na aliping walang kabuluhan. So dapat tayo'y magbihis din, magpakabanal. So after nating maligtas, may gagawin. Hindi yung complacent, mga kapatid. No? Kaya sabi ni Ellen White sa The Great Controversy, the cross of Christ would be the science and the song of redeemed from all through eternity. So, yung krus ng ating Panginoon, ito yung maging awit ng mga ligtas. O, hindi mag-practice tayo ng pasyon. No. O, di ba kapag kapasyon doon, binabanggit yung pagkamatay ni Jesus. Ano sabi ng mga nagbabasa? O, sabi yan, si Judas ay nadulas, tatlong balbas ang nalagas. Di ba? Ganun sila eh. Pero ito, mga kapatid, seriously, alam nyo, napaka-buti ng Panginoon. Meron tayong pinaniniwalaang messenger of the Lord. Just like our sister Ellen White. Kasi kahit ako, yung hindi natin alam na Song of the Redeemed in the Revelation chapter 5, siya mismo nagsabi, mga kapatid,
The cross of Jesus Christ will be the science and the song of the redeemed throughout eternity. Ano daw kanta yun? Worthy, worthy is the Lamb that was slain and hath redeemed us in God by His own and precious blood. Kaya, ang conclusion natin mga kapatid ay ganito. Jesus, the Lamb of God, fulfilled God's holy requirement by living righteously, dying sacrificially, and rising victoriously. At sa pamamagitan ng pananampalataya, ang kanyang katwiran ay isusuot sa atin at ang kaligtasan natin dahil kay Kristo ay sigurado 100% secured, mga kapatid. Unless bumitaw tayo, forfeited ang kaligtasan. Kaya ang ating relationship with Jesus Christ is like covenant. You promised me this. I promised you this. Sabi ng Diyos, kung susunod ka sa akin, ako'y magiging Diyos ninyo. At kayo'y aking magiging bayan. Ngayon mga kapatid, kung tayo susunod sa Panginoon, sumampalataya sa Kanya, tayo ay magkakaroon ng kaligtasan. Marami kasi sa panahon ngayon mga kapatid, kaya natin pinangangaral ito, ay nagkukulang sa pagtitiwala sa kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. Masyado tayong nag-aalala sa mga bagay. Dahil sa kasalukuyang panahon, kung wala kang ganito, wala kang pera, wala kang magagawa. But God always provide, mga kapatid. God will always provide. God is our great provider, healer, and our everything, mga kapatid. No? So, believe in the Lamb of God. Trust not in our works, but in His finished work. So, live out every day in grateful obedience, knowing that you are clothed in His righteousness. Daling salita mga kapatid, magtiwala tayo sa magagawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya sabi nung talata natin kanina, walang pagsubok na di kayang higitan hindi kayang lagpasan ng sino man. Sapagkat mismo ang Panginoon din sa kalagitnaan ng pagsubok pagka tayo lumapit sa Kanya, tayo'y tutulungan Niya. All we have to do, surrender and be humble to the Lord. Lagi yan mga kapatid sa ating binabible studyhan. Ang una nating itunuturo, not reading the Bible, but humility first. Dahil hindi magbabasa ang tao ng Bible kung walang humility. Hindi siya maniniwala sa Panginoon kung hindi siya matututo ng humility. Kahit ang atheist, mga kapatid, na hindi naniniwala sa Diyos, pag yan nahirapan, tatawagin sa Diyos. Walang tao na hindi nangangailangan sa Diyos, kahit sino, mga kapatid. No? Kaya, always remember this, mga kapatid. We are forever secured. Hindi nawawala ang kaligtasan kung tayo'y nananatiling tapat at nananatili sa Panginoon. Tayo sumasampalataya, no? That Jesus Christ is the Lamb of God who was slain for our sins. Muli po, mga kapatid, tayo po ay patuloy na sumampalataya sa siyensya ng ating kaligtasan. Si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, at si Jesus ay muling babalik sa wakas ng panahon. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, tayo'y maghanda na
sa muling pagparito ng Panginoon. Napakalapit na, mga kapatid. Diba? Gusto na natin umuwi, mga kapatid. Sinong gusto nang umuwi sa ating tahanan? Lahat tayo. Diba? Ako, nung mawala yung lola ko, pag naiisip ko na malapit na ang wakas, dahil alam nyo talaga, lola's boy ako. So, nung mag-Adventist ako, sabi ko, ano ba yung Sunday Law na yan? Sabi ko, matupad na yan para makauwi na tayo. Amen? So yun, mga kapatid, pagpalain tayo ng Panginoon at tayo'y magpatuloy sa ating pagsambat magtiis hanggang sa wakas. Kasi wala namang iway eh. So hanggang sa wakas na lang. Hanggang sa wakas, siyang maliligtas, mga kapatid. So yun po, mga kapatid, ang inyong pong maliit na lingkod bago po ako magtapos dito sa ating message ngayong umaga ay gusto ko pong pasalamatan ang ating Panginoon sapagkat mga kapatid, in-inform tayo ng ating elder na tayo ina-aproban sa pag-a-apply natin na mag-layman dito sa inyong iglesia. No? Yan. So salamat po sa inyong mga panalangin. Pero gayon pa man mga kapatid, mayroon pa rin tayong mga conditions na dapat i-met. No? Pero sa tulong ng Panginoon, alam natin na kaya nating gawin yan sa tulong ng Panginoon. Muli po, maraming salamat and God bless sa ating lahat. Happy Sabbath mga kapatid.